Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming Welcome salamat! back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Magdalena Andico. Sabi niya, Alibay is super maganda ang storya. Tama kayo at sa lahat na vlogger kayo, Dres at Mas Gandara, sa inyo ako naniniwala. Sana'y huwag kayong bibitiw sa Kim Pao. Dres TV, God bless your channel. Amen. Maraming salamat po sa komento at sa pagtitiwala po, Ginang Magdalena. At huwag po kayong mag-alala dahil patuloy naman po akong magbibigay ng update tungkol kay Kim and Paolo, lalo na po ngayon na talaga namang panaka-naka na lamang po yung pag-update na ginagawa nila since nasa malayo po sila na lugar. And napakadamot po ni Chinita Princess din magbigay ng paayuda, ganon din po si Paolo. Talagang napakadalang lang. Mabibilang lang natin mga kakimpaw yung mga ilalapag po nilang picture at madalas po talaga para po yun sa promotion ng The Alibay. Pero pag-usapang personal, hindi po talaga sila naglalapag. Ganyan po sila ka-private. Pero naiintindihan naman natin yon mga kakimpaw kasi meron pong solo project si Paolo Avellino kaya sa ngayon talagang limited lamang yung pinapakita nilang dalawa na sila po ay magkasama. Kaya tiis-tiis lang muna tayo mga kakimpaw dahil pag dumating na po yung project ni Kim and Paolo together, for sure lagi na po yan silang maglalapag ng mga paayuda, lalo na kung ito ay makakatulong sa promotion ng kanilang bagong project. So maraming salamat po sa komento, Ginang Magdalena Andico, God bless po at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, yes, there's di ba counted sa ratings yung I1 TV? Yes, very trigger yung episode 6 and bravo the sighting of KP. Very fascinating and have a moral lesson. Where to remember and that is blood is thicker than water. Costella accept the offer of Paulo to her in order to save her brother in his operation. There's papasok na tayo sa very risky episode where dito sa mga episode ay bubuhos na yung mga emotions ng bawat karakter. Another awards for Kimi and Paulo for their acting prowess. God bless us all. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Papunta na po tayo sa exciting part na kung saan talaga namang sobrang intense na mga susunod po na eksena dito sa The Alibay at for sure, lahat tayo talaga namang madadala 'di ba sa mga emosyon na ipapakita po ng mga cast dito sa The Alibay. Kaya abangan natin kung mababago ba yung finale po ng The Alibay kumpara doon sa napanood natin sa Prime Video PH. Tungkol naman po sa ratings ng The Alibay, kung counted ba yung nasa I1 TV, hindi po Ginang Norma Dayag. Free TV lamang po ang basihan ng kinukuhanan po ng ratings. Pero sabi ko nga po, wag na po kayong mabahala sa ratings ng The Alibay kung ito po ay pababa ng pababa or pataas ng pataas. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, bonus na kung kumita pa ang The Alibay sa Free TV. Dahil kumita na po sila sa Prime Video and syempre sa I1. Kaya don't worry mga kakimpaw, panalo pa din ang The Alibay. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa pinagpipiestahan ngayon sa X. Ang ratings na nakuha po ng The Alibay. Ang dami talagang gigil na gigil sa The Alibay. Ang daming bashers. Plus, ang daming bumabatikos na kesyo 3.7 lang daw ang ratings ng The Alibay. Tapos proud na proud daw tayong Kim Pao fans. Grabe din. Sabi nga dito ng isang account,
3.7%. Proud na proud sa ratings ng Linlang. Tapos, biglang hindi na raw relevant ang TV ratings ngayon sa The Alibay. Tapos nirepost ito ng isang account. Sabi dito, nakakahiya yung 4.6% TV ratings ng The Alibay. Tapos tumatawa siya. Sabi niya, Diyos ko, ano na namang palusot ng Kim Pao? Kesyo, napapalabas na sa Prime. Totoo naman kasi mga ka-Kim Pao, di ba? Napalabas na po kasi sa Prime Video at sa I Want ang The Alibay. Hindi na po siya fresh episode. Kung baga, ang dami na pong nakapanood. Ang dami na ring namirata nito during palabas ito sa Prime Video na ikalat na to mga kakimpaw. Kung magbabase lang sila sa ratings, ikukumpara nila doon sa mga paborito po nilang prime time, ano naman, talo naman talaga ang The Alibay kasi nga po hindi na siya fresh. Antayin nila yung sigabo ni Coco Martin at Julia Montes dahil yun talaga dapat yung sa first slot. Second slot lang naman talaga itong The Alibay kasi nga po alam ng management na naipalabas na nila ito sa Prime Video. So ito ay parang substitute lamang doon sa Sigabo kasi nga po gusto pang mas pagandahin pa ito ni Coco Martin. And don't worry mga kakimpaw dahil sabi ko nga po sa inyo kahit anong sabihin nila panalo pa rin naman po tayo sa advertisement. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa pagpapaalam po ng Pinoy Big Brother sa iconic house nila. Sa Pinoy Big Brother house na kung saan nagsimula po ang isang Kim Chu bumuo ng pangalan. And I'm sure maging si Kim Chu emosyonal at nalulungkot din po sa paglipat ng Pinoy Big Brother at lisanin nga po ang iconic house na kilala po ng lahat. Sabi nga dito, host, crew members, and ABS-CBN executives gathered today to send off the Pinoy Big Brother house. It's now confirmed PBB will be relocating a new residence. So lilipat po sila sa bagong residence. Siguro mas malaking Pinoy Big Brother house ito mga kakimpaw. Pero syempre kahit nasabihin na lilipat sila sa maganda, sa bagong lugar, hindi pa rin po talaga natin makakalimutan ang iconic house ni Kuya na kung saan dito po nagsimulang mangarap ang isang Kim Chu. Kaya marami rin pong kapamilya ang nalulungkot sa pangyayaring ito. At ang tanong nga po ng marami sa paglisan at paglipat nila sa iconic house na to, ano daw kaya ang magiging kapalaran ng iconic house? Kung ibebenta daw ba ito or ipe-preserve na lamang para sa publiko? Well, tingnan na lang natin mga kakimpaw kung ano pa talaga ang plano po ng ABS-CBN. Dahil for sure mas malaki, mas maganda at mas malawak po ang panibagong lilipatan ng Pinoy Big Brother. Yan po ang antabayanan natin mga kakimpaw sa ngayon. Masakit, malungkot, pero tingnan natin yung magiging resulta at kapalit nito, okay? So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.